When the world paused, when uncertainty filled every home, God opened a door. In the middle of the pandemic, a simple noontime program began. A program for information, for timely guidance, and most importantly, for answers the Bible way. Led by Pastor Gil M. Lorena, the Baptist Lunch started with one mission: to bring truth, hope, and guidance every day at 12 noon. Day by day, message by message, God used this platform to reach hearts, strengthen faith, and give clarity in confusing times. From one program, God allowed more to grow. Sharing wisdom for the body, guiding the teens and young people, preparing hearts for future families. What started as a response to a crisis became a continuing ministry. Through every challenge, every broadcast, every viewer, God has been faithful. 6 years later, the mission remains the same: to inform, to guide, to point people back to God. This is not just a program. This is a testimony of God's provision, God's faithfulness, of lives being changed, one noon at a time. Blessed Thursday sa lahat po ng mga kasamahan po natin na ngayon ay sumusubaybay sa ating pong programa po ngayon. And it's good to be back dito po sa ating pong programang The Baptist Lunch. Parang ang tagal natin hindi nagkasama-sama ngayong Baptist Lunch na to, no? Kasi laging nadadamay itong tawag na to, Thursday episode, no, ng mga programa ng ating simbahan. Well, anyways, ay salamat sa Panginoon na tayo po ay nagkasama-sama ngayon pong tanghali po na ito. Magandang tanghali sa lahat ng mga kabataan na interesado. Mga interesadong sumusubaybay ngayon, no? And I really hope na ngayon ay interesado talaga kayo sa programa natin. Maganda ang ating pag-uusapan ngayon. Kung nakita nyo kanina doon sa standby tawag na to, standby photo kanina, mapapakita ko ba ulit yun, Sir John, yung topic natin ngayong tanghali na ito. Napakaganda ng ating pag-uusapan, at ang ating pag-uusapan is all about the sovereign architect. Okay? Yan, as you can see, yan o.
Yan, sa ating topic ngayon is the sovereign architect. Proverbs chapter number 3, verse number 5 down to verse number 6. Kanina, early morning, ay tayo po ay nag-aaral both for this episode and for later's episode ng Staying Alive. And kanina, isa ito sa na pili natin na maging topic for the Baptist Lunch. It's because of the reason in line doon sa ating pinag-uusapan about sa effectiveness of the Word of God. So, noong nakaraan ay nag-uusap tayo patungkol sa effectiveness ng salita ng Diyos. Now, ngayon naman ay ating pag-uusapan is yung architect, the sovereign architect, and that is none other than our God. Kaya nga, just want to read the passage doon kanina sa nakita ninyo. Sabi ng Bible in Proverbs chapter number 3, verse number 5, "Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path." So makikita ninyo, pag sinabi nating the sovereign architect, it means lahat ng kabataan ngayon ay dapat matuto na magtiwala sa plano ng Diyos. Okay? There's also one passage in the book of Proverbs that says, there are many devices in a man's heart, nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. So, makikita ninyo sa buhay ninyo, team focus for many team focus and team preparation rather, excuse me. Medyo hindi naman tayo sinisipon, pero yung init sa labas, yung sigaw, grabe. Nakaka-produce siya ng allergy. So, kaya pagpaumanhin nyo na po. Okay? Now, sabi ko nga, for many years, sa mga ages ng team focus and team preparation, lahat ng young people ngayon, balot lang ng isang kataga. Okay? Balot lang kayo ng isang kataga, and that is a question that was always being asked sa buhay ninyo, or kayo mismo nagtatanong sa sarili nyo. Yan ang katanungan na, ano ba ang future ko? Yun. Yeah? Yan minsan ang isa sa mga nag-stir up ng katanungan na kung ano ba ang magiging future ko. Kaya nga, napakahalaga na sa buhay ninyo bilang isang kabataan ay makita ninyo ang sitwasyon na ito, na kayo ay magtiwala sa divine architect ng buhay ninyo at walang iba kundi ang ating Diyos. At napakahalaga nito, mga kapatid, it's because of the reason dito maraming kabataan ang sumasala sa buhay, sabi nga natin. Yung pressure na kayo ay pumili ng future ninyo. Yung pressure na pumili kayo ng tamang degree para sa inyo. Yung pressure na pumili kayo ng tamang career para sa inyo. Higit sa lahat, yung pressure ng pagpili ng tamang partner ninyo sa buhay. Alam nyo ba, Team Focus, I'm not saying that those things, picking those things are wrong. And thinking about those things are wrong. Wala akong sinasabi na mali na ngayon pa lamang ay mag-isip ka ng tamang degree para sa iyo, tamang career para sa iyo, tamang partner para sa mga nasa team preparation, hindi sa team focus. At least malinaw kasi sinabi ko, walang mali ito, tama para sa team preparation, mali para sa team focus. Okay, baka sabihin nyo, sir, sabi sa Baptist Lunch, masisisante tayo ng maaga yan, mga kapatid. Okay? So, kaya nga makikita ninyo, team focus and team preparation. Makinig ko maigi. Alam nyo, maganda to. I promise you, if you will just give me, ilang oras tayo dito, Sir John? 1.5. Minsan, di naman tayo umaabot na 1.5. Minsan, di rin tayo umaabot na 1 oras. No? Kapag, alam ko naman ng mga kabataan ngayon hindi na kayo marunong makinig ng mahaba. No, hindi na kayo marunong makinig ng hindi nyo na kayang umupo at makinig. Pero alam mo ba, alam nyo ba, Sir John, Sir Romero, Sir Vince, usap tayo kasi tayo na nag-usap dito. Alam nyo ba, the saddest truth, pansin nyo ba,
Kaya nyo makinig, sabi nga ng pastor sabi ni Pastor Hill, yung reels na pinapanood nyo, ilang minuto pinakamahaba mong reels na napanood, Sir Vince? Ikaw, Sir Jan, ilang minuto? May 10 minutes ba? Wala, di ba? 1 and 20, mga ganun lang, di ba? 3 minutes max, 5 minutes, di ba? Ganyan lang naman ang mga reels isuma total mo yung mga pinapanood mong reels. Sunod-sunod yun. Oh, nakaka-accumulate ka ng mga sabihin nating 45 minutes to 1 hour na pagtsatsaga mo doon. Minsan yung iba doon, wala na mga kwenta-kwenta. Plus pa na ads kasi hindi naman tayo meta certified. Mahal yung meta certified. Oh, di ba? I-plus mo yung ads. O, pambira. Minsan nga, nangyayari. Pag nag-ads, ililipat mo na. O, di ba? O, i-plus mo yung mga yon. Makikita mo, makaka-accumulate ka ng mga 45 minutes, ganyan. Pero mapapansin mo ba, mas napapagtsagaan mo yung 5 minutes of watching reels kaysa sa 5 minutes na manood ka ng Baptist Lunch. I'm not saying na 5 minutes lang ang Baptist Lunch. But the learning, yung attention, yung pagbigay mo ng attention, mapapansin nyo ba, team focus, team preparation, when it comes to like gathering information about the Word of God, dun mahirap ang kabataan. Kaya nga, maganda tong ating pinag-uusapan. Kaya ako nasabi, if you will just give me a 45 minutes of your time, I promise you, you will learn something. Not from me, but from the Word of God. Not from me, but from the principles of the Word of God. Kasi alam nyo po, kagabi, or kanina madaling araw, kasi every 4 hours nagigising kami ni Mrs. dahil pinapainom namin ng paracetamol, si LG. So, nung time na hindi, sabi ko mag-aaral ako. Then, I prayed to God. Sabi ko, Panginoon, bigyan mo ako ng topic. 2 ang kailangan kong topic. 1 for staying alive and 1 for the Baptist Lunch. Alam niyo po, sabi ko, napakaganda nito. It's because of the reason. Kasi kaya ako po ito naisip. Maring background muna ng topic na ito ang ibibigay ko sa inyo. Kasi para maintindihan po ninyo, para mas maging interesado ang lesson na ito sa inyo. No? Excuse me again. Excuse me. Okay? Para maging interesado po kayo. Nag-uusap po kami nila Pastor Hill. This is the background of this topic. Nag-uusap po kami ni Pastor Hill dito sa mesa along with the men. Maybe Sir John, Sir Romer ay narinig yan. Si Sir Vince kasi busy na. May ibang nakausap sa ibang lamesa yan eh. So, makikita nyo, habang kami ay nag-uusap doon, meron nabanggit si Pastor na napapansin niyang trend ngayon ng buhay ng mga kabataan. Lalo na sa team preparation. At of course, magsisimula yan lagi sa team focus. If you have the right focus, sabi nga ng ating mahal na pastor, if you have the right focus, you will have the right preparation. You can never have the right preparation if you miss the right focus. Basic. Diba? Kaya nga, may kita ninyo, sa lahat ng mga kabataan na nakikinig ngayon, which I hope na sana nakikinig po kayo, makikita ninyo, ang sabi ng ating pastor, marami ng kabataan ngayon, especially kaya ang pagdating sa team preparation, ngayon ang mga kabataan ngayon, tinatamad na silang mag-isip or hindi tinatamad. Wala talaga sa isip nila. Hindi naman lahat, no? Hindi naman lahat, pero karamihan, most of the young people nowadays is wala nang iniisip na sila ay magpamilya, mag-asawa. Bakit? They want to enjoy their life being alone. Okay. Paliwanag ni Pastor nung nakaraan. Nakikita ko si Sir Joe eh. Yan, nakikita ko Sir Joe nanonood. Narinig niya to hindi ko alam kung narinig niya to kasi pinuntahan niya pala yung dalawa niyang boys that time. Pero, sabi ng ating mahal na Pastor, the transition from millennials to Gen Z. Alam niyo po ba yan? Sa mga kabataan na nakikinig ngayon, the transition of millennials from Gen Z o to Gen Z. Okay? The transition is this. Yung millennials, late bloomers nito. Kumbaga naabutan ito ng millennial.
Actually, ito pumasok na kasi to from Gen Z to Generation Alpha and hanggang ngayon Generation Beta. Okay? Yan na yan eh. Mula sa Gen Z, a little bit late of millennials, Gen Z, and then pumasok ang Generation Alpha and Generation Beta ngayon. Okay. So kung makikita ninyo, the transition is this. Nag-enjoy na masyado at na-hook na masyado sa ganito. Which is kapag tiningnan mo, everything is you can find everything on this one. On these gadgets, oh my goodness, I'm telling you. Lahat 'yan makikita mo. Oh, lahat 'yan ay talagang ano man ang gusto mong makita, ano man ang hinahanap mo, bang lalabas yan diyan. So that's the transition. Kaya nga ngayon, since na lahat ay nakita dito, nag-produce ito ng hindi lang basta nandito. Nag-produce ito ng pwedeng makuha sa buhay. Now, from this, a lot of young people learn. Okay? Natuto. Natuto sila mula dito. Kaya that's why they have now this kind of career. They have this kind of jobs and everything. The transition is like that. So, na nagkaroon ng ganyan transition, ang pumasok ngayon sa isip ng maraming kabataan is just to enjoy my life. Yon. Di ba? Yan ang pumasok ngayon. Yan ang na-accumulate ng mga kabataan ngayon. Enjoy ko na lang buhay ko. Bakit? If I will learn this, I will have this kind of job. If I have this kind of job, I will have this kind of career. And if I have this kind of career, I have this great salary. And if I have this great salary, I have my life. Yun. Yan ang takbo ng buhay ng kabataan ngayon. Now, you can see the transition. Pag pinag-aralan mo, yung transition, sad to say, wala kang makikitang pagka-architect ng Diyos sa buhay ng kabataan. Wala. Alam niyo po kung bakit? It's because they are trusting their own selves sa pamamagitan based on what they are enjoying. Yun. Ulitin ko. Kung bakit wala kang makikitang pagka-architect ng Diyos sa buhay ng mga kabataan ngayon, it's because of this specific one reason. Ano po yun? They are enjoying their life based on what they are enjoying right now. Pero ito ang sasabihin ko sa inyo, young people. Sa lahat ng nakikinig po sa akin ngayong kabataan, tandaan nyo po ito. Hindi dyan nagtatapos ang buhay ninyo. It may be sabihin natin, okay, you have this great job. You have this great salary. You have this great career. You have a great degree. Okay, but let me tell you something. Hindi yan ang mag-i-equals ng buhay mo. Hindi yan ang magbibigay at hindi dyan magtatapos ang buhay mo. Dahil bilang isang kabataan, dapat mong maintindihan that you should not trust your own selves, your career, your degree, and your things that you are enjoying right now. But rather, sabi ng Bible, trust in the Lord with all thine heart. You should not lean also on your degree. You should not lean also on your career, on your salary, or the things that you are enjoying. Sabi ng Bible, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Sabi ko nga sa buhay ninyo ngayon bilang isang kabataan, ang naiisip nyo ay isang bagay lang, future ko. Ano kaya nga ngayon, napipressure kang kumuha ng pumili ng tamang degree, pumili ng tamang career, pumili ng tamang partner in life. Pressured. Imbis na sana mga kapatid, magiging soft yan. Bakit? Alam niyo po kung bakit magiging soft dapat yan? God meant it to be easy for you. Young people. Maganda tong point na to. God meant, okay, ibig sabihin, it is already designed by God. God meant it for you. Ikaw na nakikinig ngayon, saan ka man nakikinig ngayon, sa anumang klaseng gadget ang meron ka, baka 3210 pa yan, sige lang. God meant it for you to be easy.
To find your right degree, God meant it for you to be easy. To find a right career, God meant it for you to be easy. To find a right partner in life, team preparation, God meant it for you to be easy. All you have to do, the Bible says, is what? In all thy ways. In all thy ways. In all thy ways. Para tayong sirang plaka dito. Anong gagawin mo? Acknowledge Him. Acknowledge Him. And when you do that, the Bible says, and He shall direct, and He shall direct, and He shall direct thy paths. What is the paths na tinutukoy po dyan sa Bible? It means your goings. Pag sinabi natin your goings, lahat ng papatunguhan mo sa buhay. Ngayon, hindi mo kailangan ma-pressure. Hindi mo kailangan ma-pressure pumili ng degree, ma-pressure pumili ng career, ma-pressure pumili ng tamang partner na kakasamahin mo sa buhay mo. Hindi mo kailangan ma-pressure sa mga bagay na yon. Young people, all you have to do is what? Trust in the Lord with all thine heart. In all thy ways, kilalanin mo siya sa buhay mo. Kaya nga, tinanin nyo, yung pressure na pagpili ng degree, pressure na pagpili ng career, pressure na pagpili ng tamang partner sa buhay, pansin nyo ba, young people, yan ang nagpa-paralyze sa buhay ninyo. Yan ang nag-ano sa'yo, anong tawag dito? Medical term for that, yung talagang brain dead niya, sabi nga nila, kumbaga, utak na lang yung gumagana, parang ganon. I don't know kung comatose, yan. Pag ikaw ay na-comatose, yan parang ganon ang nangyayari. Comatose ka na ng pagpili ng tamang degree mo. Comatose ka na sa pagpili ng tamang karir mo, sa pagpili ng tamang partner mo, hindi ka na makakilos ng maayos. Bakit? Kasi nga na-paralyze ka na pagdating sa bagay na yan. Kaya nga, para makaalis ka dyan, okay? Para makaalis ka dyan, all you have to do is to put yourselves in the presence of trusting the divine or the sovereign architect of your life. Trusting the sovereign architect of your life, and that is none other than God Himself. Pag sinabi natin trusting sovereign architect or the sovereign architect, it means you are trusting God's plan. Hayaan mo na magtiwala ka sa Diyos. Napakahalaga nito. Alam niyo po, sabi ko nga bago tayo pumunta doon sa first point ko, maybe we will talk about it next week. Okay? Pero pansin niyo po ba, ngayon, gusto ko lang kasi munang ano po sa inyo, yung time na makapag-isip kayo at sabihin na, okay, eto yung pagkukulang ko. This is me. Tama itong sinasabi ng programang The Baptist Lunch. Again, the very purpose of this program is not for you to be condemned, but for you to be encouraged. Hindi po kami dito nangungundi na ng tao kung bakit maaaring minsan medyo masakit sapagkat nakabukas ang Biblia Sabi ko nga every time na nakabukas ang Biblia, asahan ninyo na ang matatanggap natin, generally speaking ang matatanggap natin ay hindi yung gusto natin, kundi yung kailangan natin. Kaya minsan yung kailangan natin masakit, parang kagabi. Ang sakit ng braso ko. Yung kagabi, ang kailangan ko Hindi ko man gusto, pero kailangan ko. Kaya nga tingnan ninyo mga kapatid, isipin po ninyo, sa lahat ng maraming kabataan na nakikinig ngayon, I don't know, for some reasons, sana makinig kayo. Sana makinig. No, young people, it's not too late There is no late pagdating sa salita ng Diyos Alam nyo kasi ang salita ng Diyos, lagi tong on time. Lagi tong on time at lagi tong in time. Bakit? Kasi pag ito ang pangangailangan mo, nandiyan dyan ang salita ng Diyos, ano lang ang nangyayari? Bakit sinasabi natin minsan huli na ang lahat? It's because of the reason hindi mo sinusunod ang salita ng Diyos. Kaya ngayon, buksan mo ang puso mo, buksan mo ang isipan mo. Magkaroon ka ng oras para sa mga ganitong klaseng programa. Kita mo, may kita mo, it's not because of me, it's not because of anything, it's not because of anyone. It's all because of God. And it's all because of the principles of God. Kaya nga makikita nyo, sabi ko nga sa inyo, team focus and team preparation.
a lot of young people ngayon are pressured to pick the right future. Yung isip nila, nasa right future na. Kailangan kong pumili ng ganito para ako'y magkaroon ng ganitong klaseng future. Pag hindi ako pumili ng ganito, mawawalan ako ng ganitong klaseng future. Malilate ako sa ganito. Yung mga kasama ko ganito, uy. Wait lang. Masyado ka ng advance mag-isip. Isipin mo muna, bago mo isipin yung mga bagay na yan, bago mo isipin yung right future, bago mo isipin yung right career, bago mo isipin yung right partner in life, naisip mo na bang magtiwala ka sa Diyos? Diba? Naisip mo na ba yung punto na, teka lang, hindi ko pa pala na-acknowledge ang Diyos sa buhay ko. Hindi ko pa pala nakikilala ang lubos ang Diyos sa buhay ko. Diba? Alam niyo kung bakit? Kung bakit ka sabi ko, this is the truth, young people. No? Ito ang katotohanan dyan. The truth of the matter is this. Sa buhay ninyo bilang isang kabataan, sabi ko sa inyo kanina, God meant everything for you to be easy. Dinesign ng Diyos ang lahat na maging madali sa buhay mo. Yung magkaroon ka ng maayos na karir, yung magkaroon ka ng maayos na degree, makakuha ka ng maayos na degree, tamang degree, makakuha ka ng tamang partner sa buhay mo balang araw, lahat yan easy lang. Ginawang easy ng Diyos para sa'yo. Kung merong makakasagot sa akin na young people dito ngayon, kapatid, ano ang tanging susi? Bakit ko sinabing God meant it for you to be easy? Ano ang tanging susi? Simple lang. Pagsunod. Bakit? Because, anong sabi ng Biblia? If you obey, ano makukuha mo? Blessing. If you disobey, ano makukuha mo? Cursing. Cursing? Diba? Yun ang makukuha mo. Curse against blessing. Anong pipiliin mo? Pressure against easy life. Anong gugustuhin mo? Sometimes, a lot of young people thought that trusting their own lives. Okay? Trusting your own lives, young people. Okay? Trusting your own lives, young people. Makikita mo, pag ikaw ay nagtiwala sa sarili mong plano, sarili mong buhay, makikita mo, grabe ang pressure sa buhay mo. Parang, akala mo yun yung easy part eh. Diba? Akala mo yun yung easy part. Pag sinunod ko to, okay, eto na yung pinakamadaling buhay sa lahat. Kapatid, young people, kung pakiramdam mo ay ganyan, sabi ko sa'yo, masama pakiramdam mo. Hindi yun ang easy. Ang easy is you will just sit there and wait for God to tell you, anak, ito ang gawin mo. Then just proceed. Anak, ito ang dapat mong tahakin. Go and proceed. Ganun lang. Diba? Ano mas easy yung mag-aantay ka lang ng instruction ng Diyos o papangunahan mo ang Diyos? Pag pinangunahan mo ang Diyos, iisipin mo pa kung yung gagawin mo effective eh. Yun sa Diyos, proven and tested na yun. Na-prove niya lang matibay yun, na-prove niya na effective yun, tested na rin yun. Ilang beses na yun, sinubukang hadlangan, pero wala namang nakahadlang. Even the sin, na akala ng Diablo ang pinaka-greatest na pwede nang humadlang, hindi pa rin umubra. Di ba? So kaya nga makikita ninyo, team focus and team preparation, sa lahat na nakikinig ngayon sa akin, pansinin ninyo, okay? Pansinin ninyo team focus and team preparation. Ano sa buhay nyo ngayon? Excuse me ulit. My goodness, sa punto. Grabe kasi init. Okay.
Sensya na po talaga. Okay. So, kung makikita nyo po, okay, so kung makikita nyo, ay, shoutout sa aking mista. Ning, shoutout sa'yo. Alright. Kung makikita po ninyo, maraming nag-iisip na kabataan, katulad ng sinabi ko, pag sinunod nila yung gusto nila, it will be easy for them. No, subukan nyo magtiwala muna sa Diyos. That is, from the very beginning, yan muna ang simulan ninyo. Magtiwala ka muna sa Diyos. Kapag nagtiwala ka sa Diyos, of course, kilalanin mo na ang Diyos. Ano ka ba naman? Nagtiwala ka sa Diyos, tapos ayaw mo rin palang kilalanin ang Diyos sa buhay mo. Okay, here it is. Ngayon, pag nagsimula ka magtiwala dyan, okay, you ready? May oras pa pala tayo. Palagay ko, masasabi ko na po ito sa inyo. Okay, na-build up ko na. Nagtiwala ka na sa Diyos. Pinakita ko na sa iyo yung ganda ng pagtitiwala mo sa Diyos. Okay, eto yan. Ngayong nakapagtiwala ka na sa Diyos. You ready? Young people na nakikinig ngayon? I hope you're ready. Eto yan ngayon, young people. Pag nagtiwala ka sa Diyos at i-acknowledge mo sa Diyos, tapusin mo na yung tinatawag mong self-navigation. Yan. Alam ko maraming kabataan ang nakakagets ng sinasabi ko ngayon. Tapusin mo na yung tinatawag mong self-navigation. Meron silang kataga dyan eh. Gaya din ata kataga ni Sir Vince dati. Just be you. Yun. Just be you and find your peace. Tak. Just be you. Vince you. Oh, di ba? Kaya ngayon, yun yung sabi niya dun eh, sa isang kausap niya. Ma'am, just be you. Lo, hinigilig oh. 30 anyos ka lang, hinigilig ka po. Oh, eto yan, kidding aside. Kidding aside. Young people, yan ang katagaan nyo eh. Just be you. Find your peace. Find your true happiness. Alam niyo, young people, ang tawag dyan, self-navigation. Yung tipong, hahanapin mo pa yung, hahanapin mo pa yung mga bagay na gugustuhin mo. Hahanapin mo pa yung mga bagay na fit sa'yo. Hahanapin mo pa yung mga bagay, hindi mo makikita yan sa ibabaw ng mundo na ito. Bakit? Unang-una na hindi mo makikita sa ibabaw ng mundo na ito, contentment. You cannot find contentment in this present wicked world. You cannot find peace. You're saying that you will, you're saying that you can find your peace? No. You cannot find peace in this world. The only peace that you can get is when you, just like what the Bible says, when you trust God and acknowledge Him in your life. Bakit? Dahil kapag nangyari yun, bibigyan ka ng Diyos ng peace that passeth all understanding. Bakit? Alam niyo po kung bakit sinabi ko po sa inyo that you have to end your self-navigation? Because sa panahon po ngayon, tayo po ay natuto that understanding is our greatest asset. No. Understanding is our greatest asset. Naghahanap ka, nag-analyze ka, gumagawa ka nung yung tinatanong sa trabaho kapag nag-a-apply kayo. Yun. Yung how do you see yourself in this company after yung 5 taon, yung 5-year plan na tinatawag nila? Oh, 'di ba? Yan yung laging common na tinatanong eh. How do you see yourself in this company for in 5 years? So, bihira. Sagot mo, ikaw na may-ari. Oh, di ba? Oh. Assuming ka. Ang bangis mo, boy. Oh, di ba? Minsan, yun na yung yun na yung sagot mo. Oh, nakikita ko po, ako na talaga may-ari ng kumpanya. Ako na talaga may-ari ng kumpanya na to eh. Di naman sa magmamayabang ha. Oh. Minsan, gano'n na yung naisip mo eh. Gano'n na yung gano'n yung lagi. Bakit? Sapagkat yung pang-unawa, naturuan tayo
na ang pangunawa, ang pinakamalaking asset sa pag-analyze mo ng mga bagay, alam mo, dyan magaling ang young people sa pag-analyze ng mga bagay-bagay. Yan, di ba? Sa pag-analyze ng kung paano to gagawin, paano to may tataguyod, at higit sa lahat, paano ako makakapagsinungaling. yan Ang galing ng mga kabataan dyan. Pero alam nyo ba, understanding, take this young people, maybe understanding is we thought that understanding is the greatest asset, but wisdom is great. Tandaan nyo yan. Naturuan tayo, we are taught that understanding is a greatest asset. But tandaan nyo, wisdom is a lot more greater than it. Bakit? It's because, young people, tandaan ninyo, ang Diyos ay nagpapaalala sa atin that our own understanding ay napakababaw lang yan, kapatid. Our own understanding. Tinuruan tayo ng Diyos at winarningan tayo ng Diyos patungkol sa pag-lean. Kaya nga sabi ng Bible, lean not unto thine own understanding. Huwag kang magtitiwala, huwag kang sasandal sa sarili mong understanding, sa sarili mong pangunawa. Kasi mababaw lang yan parang nakakita na ba kayo ng anong tawag dun sa kuhaan ng tubig? Balon. Filter. Ano ka ba ni? Diyan. Ano filter na? Balon nga ni. Balon. Di ba? Si Sir John yung nagsabi ng filter, hindi ako. Nakakita na kayo ng balon na mababaw? Di ba? Walang balon na mababaw. Ang balon, laging malalim yan. Bakit? Dahil kapag malalim ang balon, mas marami kang makukuha ng tubig. Pero kapag mababaw ang balon, konti lang ang makukuha mong tubig. It may be good for a week or good for a days. Kaya nga walang balon na mababaw Pero alam nyo ba, young people, just a simple illustration. Pag inilipat mo yan sa understanding ng Diyos o sa wisdom ng Diyos at sa understanding ng tao, young people, listen. Lalo na kayong mga young people, I'm not against you. Again, I'm not condemning anyone. Kasi naging young people din naman po ako Alam natin yan, pambira, kung ano yung maisip natin, yun yung gagawin natin. Diba? Sabihin nyo hindi. Sinungaling. Diba? Pag ano yung maisip, pambira, minsan, young people, yung isang kabataan, pag gising sa umaga, uupo yan, gigising yan ng tanghali. Pag gising ng tanghali, uunat-unat pa yan, kunyari, dudukot ng cellphone, biglang tutulala ng ganyan. Marami matatawa dito nanonood. Tutunga nga yan. Tapos magugulat ka. Sa mga magulang, shoutout sa mga magulang na nanonood. Magugulat ka, bigla yung magmamadali. Bigla yung, babangon ng ganun, tapos hala ka dyan, punta sa CR, punta. Nasaan po yung ko? Nasaan po yung ganito? Nasaan po yung ganito ko? Nagsimula yan saan? Sa tulala. Di ba? Ganun yan gigising na tanghali, babangon, tutunga nga ng ganyan, titingin sa kaliwa, titingin sa kanan, uunat, then all of the sudden, boom! Biglang magmamadali. Bakit? May naisip May naisip gawin. May naisip na ganito. Lahat yan nasa form ng isang napaka makapangyarihang kasinungalingang kataga. Ano yon? May nakalimutan akong gawin. May naalala ako. Yan. Yan Uy, may naalala ako. Boom! Bigla yung sulputan. Akala mo talaga importante yung nakalimutan. Importante yung nakalimutan. Importante yung naalala. Bigla yung wow! Ang bilis dyan sa loob ng bahay. Bakit? May biglang naisip. Di ba? Yan yung sinasabi ko po sa inyo kanina. Na para ka laging nasa self-navigation dahil mababaw lang yung pangunawa Mababaw lang yung pangunawa. It is limited, young people. It is limited. Our understanding, our own, you have to realize that your own understanding is limited only to your own perspective.
Not just only to your own perspective, but also to your own fears. And most especially, to your own foresight. Ibig sabihin, ganong kababaw. Ganong kababaw, young people, ang ating understanding. Limited yan sa perspective mo. Limited lang yan sa mga naiintindihan mo. Limited lang yan sa foresight mo, sa nakikita mo. Ito pa ang nakakalungkot. At dapat mo ma-realize, limited yan sa pagkatakot mo. See, kaya nga if you trust your self-navigation, hindi mo talaga makikita ang plano ng Diyos sa buhay mo. Hindi mo, young people, sabihin natin, sige ganito. Maaaring ngayon, may mga team preparation, lakas mo naman, sir, makapagsalita ng ganyan. Kumikita naman ako ng ganito ganito naman yung kita ko. Maayos naman yung trabaho ko. Team preparation, shoutout sa inyo. Maayos naman yung trabaho ko Na-promote nga ako Kaka-promote ko nga lang maayos naman yung career ko. Maayos naman yung salary ko. Maayos naman yung degree ko. Bakit ka pa nagpapakounsel kay pastor? It's the sound of silence. Wag yun. Di ba? Kung okay na lahat yan, why is there still big problems in your life? Sir, okay naman ayos naman karir ko Mas marami pa nga akong pera sa'yo Saludo sa'yo, kapatid. Sa'yo na yan, di ko kailangan yan. Di ba? Bakit naman ganun, sir? Okay naman to, ganito. Okay naman yung ganyan ko. Yes, wala. I'm not against it naman, pare. Di man ako against sa ganyan. All I'm saying, young people, is this. This is not me. This is not my opinion. I'm just telling you the truth that if you really want success in your life, do not lean on your own understanding. Maaring ngayon, sabi nga ng ating mahal na pastor yung binabaybay niya yun, sabi ko, I know some people na ganun mag-isip. I know some of my friends ganun mag-isip. Kaya sabi ko, wow, my goodness. Nakakalungkot. They are trying to self-navigate their life. Hindi pwede. Basically speaking, kung gaano ka-basic ang 1 + 1 = 2, ganun din ito, young people. Kung bakit hindi pwede ang self-navigation sa buhay mo, it's because of the reason that you did not create yourself. You are created in the image and the likeness of God. It means, Diyos ang naglikha sa'yo. Kaya kung hahanapin mo ang buhay mo, dili mo makikita ang buhay mo, sister at brother. Bakit? Ang makakakita lang para makita mo ang buhay mo, magtiwala ka sa Diyos. You don't lean not on your own understanding. Wag. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, Team Focus, sige, dito muna natin tatapusin to. Magalit na kayo sa akin Okay. Dito muna natin tatapusin ito. Our understanding, again, young people, is limited sa perspective mo, sa naiintindihan mo. Yan, pag sinabi natin perspective, is what you understand. Okay? Sa naiintindihan mo. Foresight sa nakikita mo. At higit sa lahat, nakakalungkot yung fear mo, yung pagkatakot mo. Doon yan nakabase. Kaya ngayon, I would like to encourage you to end your self-navigation. End it. Tapusin mo yan. Tapusin mo ang self-navigation mo para makita mo at para maintindihan mo na ito pala ang dapat kong gawin. Ito pala ang dapat kong gawin. Magtiwala sa Diyos at sumandal sa kanyang kakayanan. Trust God's plan. Sabi ko nga, the sovereign architect. Hindi ikaw ang sovereign architect. Hindi ikaw ang architect ng buhay mo. There's only one architect of our life. Young people, tanda mo yan. At walang iba kundi ang Diyos. Okay? So I hope I've been a blessing sa inyo. Ngayon po tanghali na ito. And that's my goal. Yan lang ang tanging kahilingan ko po sa Panginoon na gawin akong pagpapala sa inyo.
And maybe you don't like what I'm saying right here, pero this program is made for you to tell what is really happening sa buhay mo para maintindihan mo kung paano aandar ang salita ng Diyos. Ayun lang yan, young people. No? Ano man ang mga bagay na naiisip mo, tandahan mo, sabi nga ng isang binanggit kong talata kanina, nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. There are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Yan ang tatandaan mo. Okay? So again, team focus, team preparation. Maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay. I hope ako po ay naging blessing po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat, sa lahat ng team focus. Mamaya, magkita-kita tayo. Maganda ang ating pag-uusapan. It's all about the digital silence. Yun. Ganda yan. Ating pag-uusapan mamaya. Okay? So, I hope ay been a blessing and shout out po sa Luzon, Visayas, and Mindanao na sumusubaybay po sa atin ngayon. And to the four corners of our church, North, South, East, and West corner. Shout out sa aking area, Southeast family, the Chosen Generation. Shout out sa inyo, young people group namin sa area. And ganun din, shout out sa aking mag-ina, Mami Shoben, Baby LG. And ganun din, especially magandang tanghali sa ating mahal na pastor, and let's continue to pray for him, no, sa kanyang mission trip sa Mindanao, sa ng kanyang mga kasamahan po doon. Okay? So ipanalangin natin sila. And again, hanggang dito po muna tayo, and I'll see you next Thursday. I hope you will love this program and maghikayat pa tayo ng maraming kabataan na sumusubaybay ngayon sa atin. Okay? So once again, in behalf of our pastor who is the executive producer and the director of the program, The Baptist Lunch, ako po ang inyong lingkod, Brother Maki here. Blessed and unstoppable. To God be the glory. God bless you all.